Sabi ng asawa ko, it's not luck, it's a blessing. Hey, ito na. Ito na yun, no. Ayan, ang laki pala. So, i-unbox na ba natin to? Hi guys! Welcome back to Jill and Can. Naka-open na natin yung window kasi ngayon ay mainit na talaga at wala na tayong jacket. Ayun, so ngayon guys ay kakauwi lang natin. You know guys, nag-sign out ako ng 5:02 sa work and then pag ano ba naman to? Okay, hindi ko alam kung narinig sa video yung sinasabi ng Meta na incoming message ko ay binasa niya with the emoji smiling, ganyan. So anyway guys, sara muna natin to. Kwento ko lang guys, no. So alam niyo naman malayo ang aking work from our house at ngayon nga ay mga ilang araw na talagang traffic tuwing pauwi ako. Buti na lang yung mga papasok ako in the morning ay medyo light pa lang yung traffic. Pero usually, pag pauwi ako, ang daming mga accidents na nangyayari lately. Hindi ko alam kung bakit ba nagkakaroon ng accidents. Sunny naman, wala namang snow. Mas marami pang nangyayari. So, ngayon nga, nag-sign out ako guys sa work ng 5:02 since 5 o'clock ako. Pero after nun kasi, hindi pa tapos talaga kasi parang madami rin akong ginawa. So, yung pinaka-last na gagawin ko is tatapon ko yung garbage. So, syempre, naglakad ako papunta dun sa dump site and then, pabalik to the car. So, ayun. So, syempre, siguro, pag dating ko dito, inayos ko yung aking mga gamit. Sinaksa ko yung mga kung ano-ano, ganyan. So, siguro, I think mga 5:10 ako talaga nakaalis ng work, nag-start mag-drive. So, 5:10, sabihin natin 5:10, and then I arrived exactly 6:02 p.m. Ang liwanag guys, no? Gabi na. So, 6:02 p.m. guys, ang tagal talaga ng biyahe ko ngayon. And then, ganun din yesterday. Kung 4:30 naman yung uwian ko or 4 o'clock, ganun din. Usually, mga 50 minutes yung biyahe ko tumatagal. Usually, sa morning, 30 minutes lang talaga yan kung before the rush hour ako lumabas. So, ngayon medyo nagiging okay na yung aking travel in the morning kasi hindi na ako sobrang nalilate talagang, I mean, yung nalilate na ibig sabihin na parang 5 minutes before the time or like mga 10 minutes before the time nandun na ako. Kasi pagka mga 3 minutes before the time, parang late ka na nun, no? So, hindi siya on time. So, nag-improve na tayo, guys. Dahil 1 year na tayo working full-time dito sa job na ito. Yan. At nung before nga ako mag 1 year, ay nakatanggap ako ng email from our company congratulating me na magiging 1 year na ako. And then I received a message nga. Bukod dun sa pag-congratulate is meron silang ino-offer na another benefit that I can join. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon, guys. So, ngayon, sabi ng husband ko, nandiyan ka pa sa kotse. Umakyat ka na kasi meron din akong ipapakita sa inyo guys, no. Yung aking anak na panganay ay sumali sa bidding ng isang poster. At siya yung nanalo. So, papakita ko sa inyo guys kung ano yung napanalunan niya. It is worth, hindi ko man nasasabihin kung magkano ang worth na yon. So, ito yung nangyari. Nagpunta sila sa hospital dahil yung aking bunso. Ang daming kwento guys, no? Marami talaga nangyari. So, nagpunta sila sa hospital for the diagnosis schedule of our bunso. And wala ako because I have to be at work. So, si Chris, the eldest and the youngest ang magkakasama nun. And then dun sa hospital na yan, nakita nila ito yung favorite band niya. So, i-poster yon ng favorite band niya and then bidding siya doon sa hospital na yon. Tapos ilang days na lang matapos na yung bidding na yon. And then nakita niya
So, nakita nila. Yun. And then, so, nag-bid sila, guys. Ayun, medyo malaki din kasi sabi ko, ala, but then, syempre, meron naman siyang sariling income. May sarili naman siyang maliit na sinisweldo. Not from work here because, you know, yung mga ating dependents who are 16 and above are not allowed to work here, or the 18 and above are not allowed to work kapag ang mga anak po natin ay mga temporary foreign workers or dependents ng mga temporary foreign workers. Dahil yan na po isa sa mga recent changes from last year, no, na hindi na sila pwede mag-work. So yan, because meron din siyang own YouTube channel niya, and then which is very different from what I do. And ayun, so anyway, I'm not gonna talk about her channel, and she doesn't want to kasi iba naman yung audience niya. Sobrang iba. And hindi ko rin maintindihan ano yung klase ng channel niya. So anyway, guys, ayun. But ayun, so doon nga siya nakumuha ng pang-bid niya doon. And then the dad agrees. Siyempre, alam niyo yun, guys, kung minsan meron kayong mga favorite na bagay, tapos minsan lang dumating, go grab it. Yun, so ganun ginawa niya. And then, ayun, after 5 days, magko-close na yung bidding. Tapos, so after 2 weeks yata, I think, yun, naka-receive na sila ng message na nanalo siya sa bid na yon. So, ayun guys, so mapakita natin mamaya kung ano ba yung napanalunan niya. Ano ba yung binid niya. Worth it ba ito, guys? So, let's go! Isang reason din pala, guys, na medyo matagal akong hindi nakapag-vlog is mga 2 weeks akong nagkasakit. So, syempre, because of the change ng weather. Tapos parang 2 days ago ay iba talaga yung boses ko. So ngayon pa lang talagang nagbabalik ang aking boses. At medyo masakit pa rin yung ulo ko minsan. So ayan, meron tayong binigyan ako ng ka-work ko. Ay, hindi ko siya ka-work. I mean, yung maintenance namin na Filipino. Binigyan niya ako kanina. Kasi nagkasakit din siya. Sabi ko, yung Tylenol hindi yata umi-effect sa akin. Nagtry ako ng Biogesic at umi-effect yun sa akin. Kaya lang guys, yung Biogesic ubos na. Tapos siya din nagkasakit-sakit. Tapos sabi niya, meron akong Neosip. At saka yung amoxicillin. So binigyan niya ako kanina. Although medyo magaling na ako, hindi ko na rin siya kailangan i-take unless siguro bumalik yung sakit ko. So yun guys, so iba talaga minsan pagka yung Pilipino ka, alam mo kung saan nakasanayan ng katawan natin yung mga medicine natin. Ayan, pero syempre, kung may mangyari sa'yo, mas maganda rin kung yung medicine yung gagamitin natin dito. Anyway, ayun, so, an experience nyo guys sa mga ganong, mga gamot-gamot dito. Yun, so, okay, ito na yun, no, ayan, ang laki pala. So, i-unbox na ba natin to? Okay, unbox na natin. Sophia, unbox! Okay, wait first. Open. Wow. I can't carry it. I'm too scared. It's... Daddy, how do I... Wow, it's big! The Beatles Yellow Submarine soundtrack. It's so scary. Wow! Wow! Totoo ba yan? Yes, of course. Oh! The soundtrack. Okay. Wow. The Beatles. Yellow Submarine soundtrack. Nice. A few moments later. Oh, yan, we're here at yun nga, ayun ang
price na nakuha ng aking daughter. So, it's worth $300. So, ibibenta namin yun, guys. Sinong may gusto. Ayun. So, ang laki niya, no? Ayan, congratulations sa aking daughter for winning that one. Andito lang siya, listening. So, anyway, guys. Ayun. So, 1 year na nga tayo sa ating trabaho na full-time dito sa Canada. At ang importante, guys, kung kayo ay naghahanap ng trabaho, make sure na meron kayong pathway for permanent residency, at make sure din, hindi lang basta pathway din, no, na nasa priority sector yon. So, ECE po is the Early Childhood Education or Educator ay ano siya, priority sector siya dito sa Alberta. So, marami naman, hindi naman lang ECE yung priority sector. Like, yung mga LPN, yung mga licensed practical nursing, mga ganon. And also, kung saan location kayo. Like, yung ngayon, yung mga rural. So, importante na maging updated tayo kasi, syempre, priority din nila kung saan kayo nag-work. So, yun, naka 1 year na nga tayo na survive natin yung pagbabiyahe ng malayo, especially during the winter season. It's my first winter driving na malayo. Na-survive natin yun, na naging safe naman tayo kahit may mga times na talagang nakakatakot mag-drive. At yun lang yung isa sa mga struggle, no, yung pagka-driving ng malalayo. Kasi syempre, hindi naman ordinary yung road dito. Iba din yung driving nila dito, mas mabilis, ganun. Pag umagal ka naman, babangga ka. Pag sobrang mabilis ka naman, ayun, dapat galingan mong tsumempo. So anyway, in terms of sa work naman, ay blessed naman ako da maganda yung aking napuntahang trabaho. Nung pagdating ko, ay meron naging dalawa kaming Filipina doon. So, dalawang Filipina, tapos may dalawa kaming supervisors na white. And then, sa mga changes na nangyari during the year, yung aking kasama na Filipina ay naging supervisor na siya ngayon. At ngayon nga, na naging supervisor siya, ay may pumalit naman na isang staff na Filipina din. So, 3 na kaming Filipina doon. Pero, yung isang white supervisor, and then yung isa, isang staff din is white. So, yun, at least 3 kaming Filipino doon, at masaya naman na yun, yung ganong work environment, no? So, hindi, pagpagod ka na mag-English, makakapag-Tagalog ka pa din. So, ayan. At, yun, supportive naman sila, and especially nung nag-i-start pa lang ako dahil first time ko nga sa ganito na makapag full-time job, especially the ECE, no, wala rin akong idea ano talaga yung mga nangyayari. Pero, along the way, ay naiintindihan natin yung mga child care system nila dito. Ayun. Tapos, syempre, good management. Napakaganda talaga ng company na ito. Maraming mga magaganda yung mga benefits niya. And then, the pay is yung compared to yung sa ibang ECE jobs, mas mataas yung binibigay nila. And yung growth mo as an educator na talagang once it's your day for their kinder, or ito yung assigned na task sa'yo, ikaw talaga yung magde-decide, ikaw yung bahala doon. Talagang it's your call. So, ma-develop mo rin syempre yung mga patience mo and your confidence in making that decision at kung ano yung gagawin mo for your dun sa mga trabaho mo. Ayun. So, yun. Maganda yung ating napuntahang work, and yun. And then the stability ng pagiging full-time. At yun nga. So, isi-share ko sa inyo yung isa sa yung in-email sa akin. Ang sabi dito, hello, congratulations on reaching your 1-year anniversary with us. So, thank you for your dedication to ganyan. And I want to let you know that you are now eligible to enroll in our pension plan and your RSP plan. These programs are a great way to start your long-term financial security. So, ano ba tong RSP na ito? So, yung RSP or the RRSP is the Registered Retirement Savings Plan.
So, ino-offer to sa amin pag naka 1 year ka na. So, yun nga, it's a savings plan for your retirement dito sa Canada, and the best part is some employers contribute to. So, it's like may free money for your future. So, bakit ba napakaganda ng blessing na ito? Kasi, it helps, no, yung makakapag-save na tayo ng long term at nakaka-lower ito ng ating tax. So, parang ang plan na meron sila is the group RRSP, which, eto yun yung kung magbibigay ka, magko-contribute ka ng 1% dun sa savings plan mo, ang gagawin nila, they will match kung magkano yung i-contribute mo. So, kung magbigay ka ng 1%, magko-contribute sila ng 1%. Kung mag-contribute ka ng 4%, magkakaroon sila ng contribution ng 4%. So, parang, diba, yung half lang yung na-contribute mo, pero meron ka pang other half na galing sa kanila. So, parang it's basically free money, ika nga nila, no? So, ayun. And, kaya, tapos, habang nandun siya, so hindi siya taxable, unless siguro i-withdraw mo, dun pa lang siya matatax sa'yo. Yan. So, ano ba yung mga benefits nito? So, extra money from your employer, no? So, nagbigay sila para sa'yo yun. And it helps lower your taxable income. It also builds retirement savings faster. Contributions are automatic through payroll, making savings easier. So, kailangan ko na tong kontakin ang aming director dahil hanggang ngayon hindi pa ako nakakapag-reach out sa kanya tungkol dito para ma-enroll na niya ako at makapagsimula na tayo ng ating savings plan para dito. At yun, so a lot of Canadians, sabi dito, consider yung employer RRSP matching as one of the best workplace benefits kung meron sa company ninyo because it can significantly grow retirement savings over time. So, anytime naman, I think pwede itong i-withdraw and magagamit mo ito for other plans na meron kayo. Especially yung parang siguro pag yung sa mga housing or whatever, ganyan. So, aralin pa natin to guys. But if you have yung mga information or experience with regards to RRSP, comment down below para ma-share nyo naman ano yung mga ideas nyo tungkol dito. At, ayun, so, may mga pros and cons ba ito? Malalaman natin yan. So, yun ang ating isa sa mga benefit na natanggap from the company na pwede na tayong maggawa ng ating retirement savings plan. At ito ay kahit na hindi tayo pa permanent resident, ay qualified na tayo dito dahil nagko-contribute naman tayo. So, yun. So, kung kayo nga ay mga newcomer pa lang dito sa Canada at nagpatuloy pa rin naghahanap ng trabaho or hinahanap nyo pa yung pathway nyo, don't give up. Just keep on doing what you're doing and ayun, mag-ano lang tayo. Always be updated and pray para mag-guidance, mabigyan kayo ng gabay sa mga ginagawa ninyo. And of course, wag nating kakalimutan na yung mga ginagawa natin dito, parang start pa lang to. Syempre, umpisa pa lang to guys. Marami pa tayong pagdadaanan and I'm sure it will be worth it. So, ngayon nga na naisip ko na nakakuha nga tayo ng invitation to apply, ay talagang it's a big step na ito for us kasi hindi naman namin ini-expect dahil lately, nagkakaroon ng mga draws pero wala masyadong ECE tapos biglang tumataas yung mga numbers, yung score, no. So blessing talaga guys na na-draw tayo. Sabi ng asawa ko, it's not luck, it's a blessing. So yun, so ibibigay din naman ng Diyos sa atin to kung talagang gusto niya ito para sa atin. It's His will, ibibigay niya ito sa atin. So yun lang guys. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga vlogs ko. Thank you for watching. I'll see you in the next vlog. Bye!